So napakainit ng panahon ngayon. Ngayon April 1, 2024. So yearly painit ng panahon and walang ginagawa ang ating gobyerno. So ang konting maimbag natin yung pagtatanim ng native trees kahit sa mga kalsada sana kung may budget tayo. So ito yung mga native trees natin. Ito mangkuno to. May 6 na natira sa akin. Inuwi ko dati yun 8, namamatay sila 8 dati to, namatay yung 2. So pag galing sa sa binibilhan natin sa part ng Visayas, so nasa 7 to 10 days sila sa shipping. Pagdating dito hindi mo malalaman kung may mamatay or hindi, susugal net unless na may scam ka. Okay naman yun, pinagbilhan natin si Sir Rustico. So yan, magandang katransaksyon. Ito yung tuog, pero kasama niya ng supa. So may isa pa tayong tuog dito, medyo malaki na. So may 5 tuog tayo. Maganda kasi ang tuog. So kapag mga roadside, magandang itanim yung katulad nito na ipil, kasi hindi sila makalat. Hindi katulad ng nara, malilit kasi ang dahon ng nara, mas malalaki ang dahon ng ipil. Native tree sila na hardwood. So may isa pang maganda itong supa, saka akle. Yung akle kasi parang nara So ito yung mga native trees natin. Bali pinutulan natin yun, kasi masisira ng bahay. Pinutol natin yun sagat or mulawin. So ito yun natin, tuog natin. Ayun magkuno. Ilagay ko sa mas malalaki kasi namamatay sila pag sa bote lang ng 1.5 na coke. So nilagay ko dyan sa malaki para at least magtagal sila. So magandang itanim, nara, hardwood, kasi after 20 to 30 years pwede na silang putulin, tatanim na ulit, pwede pakinabangan. Mahal pa yun kahoy, pinamahal kasi yung mga ironwood katulad ng magkuno, Santos Dumont Verde Ganyanos, nagbibiyak yung kahoy nila kahit matigas. Hindi katulad ng nara na maganda yung husky, interlocking kasi yun niya, fiber ng niya, wood niya. So maganda siya, iba talagang nara. So dati hinahanap ko yun pinamatigas katulad ng blackwood. Eto ita, nakalimutan yung ita. Eto mangkuno, tanggalin natin. So may tuog tayo dyan, pangatlo. So paunti na lang yung tuog natin. May tayo dito, yung supa na bali na. So 4 yun nandito. Nag-order on tayo kay Rani Rustico, Sani Rustico, Johnny Rustico pala. So nara. Eto naman, so, tindalo. Mabango kasi ang buwan ng tindalo. Parang mani yun, amoy. So ito yung paglaban natin sa climate change kasi napakainit. Yearly na pag summer, umiinit. So ito lang yun maitutulong natin na maitanim sa lote natin, kasi yung mga ibang tinanim ko sa amin sa fish pond at saka sa labas ng bahay, pinuputol ng kalabaw. Walang malasakit ng mga tao, walang sa environment. Bali wala sa kanila. Yung pinagpapaguran natin na itinatanim, pinapakain ng baka. May sa likod kasi ng bahay, tinamnan ko na madami, pero kinakain ng baka, pinapakain na may-ari. Wala siyang alam, wala nang hanap buhay, hindi na naghanap buhay, pabigat sa bansa yung mga tao na wala hanap buhay, naninira pa. Sobrang init na ngayon, so kailangan sana makapagtanim tayo. So yung mga native trees, nara,
akle, akling gubat. Ito yung pinakamalaki nating tuog. Pero may mga 8 feet, 10 feet na tayo sa Bugay, Cagayan, sa probinsya. So, dapat, sana madagdagan natin. So, balak ko para hindi palaging binabantayan. Kasi kapag mga ganito kaliliit, pwedeng sirain ng kalabaw, baka, kambing, sa pispan para hindi na maransa. Problema, sinusunog. So, dapat yung tagabantay sa pispan, kasama sa pagtatanim para alam niya yung value. So, eto, may kaong. So, medyo madami pa to. Naglaglagan lang yung mga dahon kasi nga napakainit. So, halos once a day na to, dinidiligan. Kapag hindi nadiligan, nalalanta. Kahit dinaligan ng isang araw. So, ito yung mga tubo natin. Ito yung native trees natin na pwede natin maitulong sa climate change. Wala na iba. In electric car sana, kasi wala naman tayo pambili. So, may tayo, group sa Facebook na Philippine Native Trees, Philippine Native Seedlings Philippines. So, nasa 14,000 na tayo doon. Pinopromote ko yung mga nagbebenta para makabili yung mga iba sa ibang lugar yung gusto magtanim para hindi sila ma-scam, kasi hindi pong na-scam. Mga iba kasi ginawang negosyo, maghanap sila ng buto tapos binibenta online. Yung mga iba nakita nila madami kasing bumibili, mga libo-libo, daming na-scam. And problema, hindi natin masyadong na susundan yung mga transaction nila. So may napag benta na na-scam, madami po. So, sana yun. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, ang government natin, busy sila sa mga PDAP nila. PDAP, yung mga ganun, mga pork barrel. Yan. Ang ginagawa ng ating gobyerno, yun, 1 year pa lang na kalsada, 2 years pa lang, binabakbak na, magpapatayo ulit ng kalsada. Doon inuubos yung pera natin. Mga gahaman na mga politiko. So, yun, ayaw nila magtanim. Karami ng mga senador, mga matatagal na, tagal-tagal ng mga senador, pero walang ginagawa, kundi magpayaman lang, nangungurap. So, yun yung masakit sa loob. Almost half the age na tayo, pero ang kakapal pa rin ng mukha ng mga senador. Ang dami kasing mga butante na kapag butuhan na napagbigay ng pera, ibubuno sila kahit puro corrupt lang naman ginagawa sa gobyerno. So, sana matauhan yung mga tao, mga butante para maglagay ng totoong tao. Totoong public servant. So, nasasayang ng mga tax natin, mga binabayaran nating tax, napupunta lang sa corruption. Which is yun talagang kailangan natin, mga punong kahoy para hindi tayo climate change. Yun ang maitulong natin bawat isa sa atin. Diba ang gandang tingnan, mga sopa. So para sana yung global or climate change, ang isang naiisip, sana ipamigay ng mga gobyerno natin yung mga ginagawa nilang highway, yung mga nakatiwangwang na lupa, ibenta nila sa mga tao, kahit isang pamilya, kalahating hektarya, ganun. Masustain yun kasi yung mga iba, kapag maluwag yung lote mo, pwede magtanim ng kahoy, gulay. Hindi yun puro building na magkakadikit na ang nangyayari sa along the highway. So, 5 hektarya matatamnan kapag ganun ang ginawa ng tao, magpapatayo ng highway, gagawa ng highway na kalsada, hindi yung papalit-palit yung kalsada, binabakbak after 2 years, papalitan na naman kasi may pork barrel na naman. Yan, ibebenta sa mga tao, gagawa ng batas, ibebenta sa mga tao, yung mga nakatiwangwang na lote along the highway na gagawin, tigkakalahating hektarya per, makaka-create pa ng milyon na trabaho, makakatulong pa para malabanan yung climate change. So, eto po. So, ang naisip natin na itanim yung mga native trees
para mapadami. Kasi pero yun pag napagtanim ka ng nara, tapos umabot ng 50 years, ang laki na yun. Mga na 38 to 36 inches yun, isang magandang lamesa. Kapag binenta mo, ginawa mo mesa yun, isang nara, milyon ang halaga. Kasi ang isang slab ngayon ng 3 feet by 8 feet, magkakalaga ng 200,000 by 4 inches. Ayun na after 50 to 70 years, pwedeng maging 3 feet ang diameter niya to 4 feet. So ganun po, laki ang kitaan sa puno kapag may magtitira tayo, kasi ang puno hindi mo naman katulad na kalabaw ipapasto, papakainin, hindi katulad ng baboy, bibili ng pagkain, darak, feeds. Ang punakay kapag naitanim mo na, titignan mo lang yung sira, mga kambing, baboy, yung mga naninira mga tao. Ganun. So hanggang dito na lang po. Bye bye po.